is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon.
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Martes, nasa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo ang lahat. We offer this holy sacrifice of the Mass for the birthday of Marlene Abagon and Maribeth Upuan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sa bayanan ay matapat mo nawang lingapit, subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoting Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at kahabagan, kung hindi ninyo ko pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito sa kanya. Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at tinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Hinihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyo'y nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipangangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang lubos. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ko sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang lubos. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay
Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlat. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang lubos. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari ring buhayin. Maari ninyo kaming payamanin o pahirapin. Maari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang lubos. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanan niyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang kadusta-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang lubos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan na masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo. Magandang gabi po naman, Father. Sa ating ebanghelyo, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo, no? Na higit pa sa mga eskriba. Ang mga eskriba, sila po yung sumusulat ng mga sacred at royal manuscript, no? Sila din ay mga matatalino, ngunit masigit pa si Jesus sa kanila. At nung nagtuturo na si Jesus, no, may biglang pumasok
na walang iba kundi ang isang taong inaalihan ng demonyo. At alam ninyo, ang pinakamaganda dito, sabi ng demonyo kay Jesus, kilala kita. Sinong nakakakilala kay Jesus dito? Pakitaas yung kamay. Yung pa sa demonyo. Totoo yan, no? Ang demonyo nga na pinakamasama ay kilala niya si Jesus. Tayo na ginawa ng Diyos sa kawangis nila, no? Ama, Anak at Espiritu Santo, no? Iisang Diyos, tayo doon kinuha, no? Yung ating imahe. Minsan hindi pa natin sila o siya kilala. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, sabi ng demonyo dito, kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ibig sabihin, anak ng Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, no? Kaya kay Marites dyan, no? Tumahimik ka. Pinapatahimik ka ng Diyos upang hindi ka magkalat ng lagim. Di ba? Pigil-pigilan, no? Instead na magkalat ng masasamang balita, mabuting balita sana ang ating ipakakalat. Bakit sinabi ng demonyo na kilala kita? Sapagkat alam ng demonyo na banta si Jesus para sa kanila. Kaya po minsan sa buhay natin, kahit anong gawin natin na mabuti para sa ibang tao, banta pa rin tayo sa kanila. Kaya sinisiraan tayo. Pero huwag kayong huminto sa paggawa ng kabutihan, sapagkat ang gumagawa ng kabutihan ay palaging nananaig. Diba? Dito sa ating ebanghelyo, no? Anong ginawa ni Jesus? Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. At sa sobrang sama ng espiritu, pinangisay niya muna ang tao bago siya umalis. Kaya po sa buhay natin, ang mga toxic na tao, ang mga masasamang tao, no, dapat pinapalayas natin sa ating buhay. Huwag natin silang panatilihin na i-influensyahan nila tayo at magiging katulad tayo sa kanila na masama. Yan po ha. Dahil dito sa ating ebanghelyo, pinalayas na ni Jesus. Ayaw ni Jesus sa demonyo sapagkat ang demonyo walang ginawa kundi manira ng buhay at nakawin ang tawag na buhay na walang hanggan. Kaya po sa ating buhay, minsan, no, sinisiraan tayo. Pero katulad ni Jesus, huwag natin silang hayaan. Immediately palayasin natin sila. Paalisin natin sila. Huwag natin silang bigyang pagkakataon na sirain tayo nila. Sapagkat, no, kapag sila'y manatili, maaaring masisira din tayo. Sa isang basket daw na prutas, kapag may isang bulok, no, maaaring isang bulok na iyon ay magiging bulok ang lahat kung hindi siya aalisin. Di ba? Pero lagi nyo ring tandaan, always love the sinners and hate the sin. No? Yung kanya lang pagkakasala ang ating alisin, huwag yung tao mismo. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano susulbahin ang mga problema na ating natatamasa ngayon. Di po ba may mga taong kapag ang isa ay threatened or banta sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa election ngayon, anong ginagawa? Especially, no, nagtatakbong mayor, feeling niya ito ay malakas. No? Anong pinagawa? Pinapapatay. Kahit anong galing mo pa, no?
Kapag ayaw ka na ng kalaban mo, ipapatay ka na. Pero hindi ganun si Jesus. Si Jesus, dinadaan niya sa insaktong proseso. Kaya sa buhay nating bilang Kristiyano, dapat may wastong proseso. Huwag tayo immediately mag-judge sa ibang tao. Titignan din natin ang kanyang kalagayan. Baka may pinagdadaanan siya na hindi natin alam kung bakit nagkakaganyan siya. Kaya unti-unti nating titignan ang buhay. Instead na magalit tayo sa kanya, mapapalitan na ng awa. Bakit? Dahil alam mo ang kanyang pinagdadaanan. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, tularan natin dito, no? Marami tayong makukuha sa ating ebanghelyo. Una, ang demonyo nga nakakakilala kay Jesus. How much more tayo na ginawa tayo sa kawangis ng Diyos. Dapat, the more na makilala natin ang Diyos, no? Anong sabi ni Saint Augustine? Let me know myself, let me know you, and desire nothing else but you, no? Yan, sana kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay araw-araw. The more na makilala natin ang Diyos, no? The more na makikilala din natin ang ating sarili. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, habang tayo'y nandito, no? Unti-unti nating tuklasin ang Diyos upang sa ganon matuklasan natin ang misyon natin dito sa mundo. Magsitayo po lahat. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nakabiyak na puso niyang si San Jose. Kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At samain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. I've seen every tear that you cry, the fears and the failures you struggle to hide, the worthiness doubted beneath all that pride, the visions and dreams left behind. I know your remorse and regret, the secrets and stories you ache to forget. So many people you died to be, yet I choose you. I choose you. Do you know why I choose you? I choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made. Wonderfully made are you. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.